Magsimula na tayo sa isang paglalakbay sa puso ng Lola Metangere. Sa mga unang kabanata na naglalatag ng pundasyon para sa isang kwento ng pag-ibig, pag-asa, at paghihimagsik. Magsimula na sa isang paglalakbay sa puso ng Pilipinas. Sa panahon ng pananakop ng Espanyol, sa Lola Metangere, makikita natin ang kwento ni Crisostomo Ibarra, isang binata na nagbabalik sa kanyang bayan matapos mag-aral sa Europa. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi madali. Ang ganda-ganda mo. Bagay sa iyo ang iyong kasuotan. Maraming salamat, Tia Isabel. Nabalitaan mo na ba na siya ay nagbalik na? Si Crisostomo Ibarra ba ang iyong tinutukoy, Tia? Sino pa nga ba? Kagagaling lang niya sa Europa, anak. Ibig mo ba siyang makita? Senyora, narito ako po yung kailangan. Senyorita, may naghihintay ko sa gusto. Crisostomo, hindi ko kalain na tayo muling magkikita dito sa Santiago. Matagal kong hinintay na ako yung magbalik. At ikaw ang una kong maiisip, Maria Clara. Tila ang mga araw ko sa Europa ay walang kulay dahil wala ka. Kay tagal mong nawala dito sa Santiago, marami ang nagbago. Nang makita ko si Maria Clara, parang bumalik ang kulay sa mundo ko. Lahat ng pagod at lungkot sa aking paglalakbay sa Europa ay naglaho. Parang ang tagal kong naghihintay at sa wakas, narito na siya, ang aking Maria Crisostomo, Clara. naalala mo pa ba nung tayo mga bata pa? Dito sa hardin na to, lagi tayong naglalaro. Noon pa lamang, alam ko na na ikaw ang aking nais. Oo, Maria Clara. Lahat ng mga alaala ko dito ay may kasamang ngiti dahil sa'yo. Kaya ngayon, ako'y nagbabalik at nais kong bumuo tayo ng mga bagong alaala para sa panibagong yugto ng ating buhay. Crisostomo, may narinig akong balita patungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Paumanihin, huwag kang mag-alala. Andito lang ako sa iyong tabi. Hindi kita iiwan. Naway, gabayan tayo ng may kapal. Kawawa namang batang ito, hindi pa malalim ang gabi at nandito na sa simbahan at nagbabaho. Oo nga, kawawang bata. Hindi na nga nakapaglaro. Mahirap kasi ang kanyang sitwasyon, lalo na't ang kanyang pamilya ay hindi tinatamaan ng swerte. Sa likod ng mga ngiti at pagdiriwang sa bayan ng Santiago, may mga kwentong tahimik na nagkukubli sa dilim ng mga tahanan. Isang kwento ng pagdurusa at paghihirap, ang naganap sa isang maliit na tahanan na puno ng pangarap, ngunit lutang sa realidad ng kahirapan. Narito si Sisa, isang mapagmahal na asawa at ina na patuloy na naghahanap ng paraan upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa likod
Nag-aalala ang kanyang puso habang siya'y nag-iisip kung paano niya maipapainit ang tiyan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pambihira. Mahal ko, ngunit wala akong pambili. Ngunit sa kanyang pag-asa, si Pedro, ang kanyang asawa, ay nagbabalik mula sa sugalan, puno ng galit at dismaya. Ang kanyang mga salita ay punong-puno ng puot na tila naglalabas ng mga damdaming hindi natutugunan. Sa gitna ng kaguluhan, ang takot ni Sisa ay nagiging dahilan upang siya'y kumilos. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay tila walang silbi sa mga mata ng kanyang asawa. Kapitan, pinapatawag niyo raw ako? Oo. Nais kong magluto ka ng masasarap na pagkain. At ito'y aking ialay sa mga pare. Susunod ho, Kapitan. Anding! Kapitan! Hanapan mo ako ng mga bagay na aking ihandog sa mga pare. Batid mo kung ano ang kanilang mga kailangan. Susunod ho, Kapitan. Nakakainsulto ang pagbabalik ni Ibarra. Hindi niya ba alam na sa kanyang pag-alis ay mas lalong gumanda ang San Diego? At ngayon ay nagbabalak pa siyang magtayo ng paaralan? Tama ka, Padre Damaso. Ang isang paaralan ay magbibigay lamang ng isip sa mga tao na labas sa kanilang nakasanayan. At marahil ito ay magdadala ng pagbabago na hindi pabor sa atin. Hindi natin hahayaang magtagumpay si Ibarra. Kung kinakailangan pigilan siya ay gagawin ko. Hindi natin hahayaang masira ang pamahalaan dahil lang sa kanya. Tama ba itong ikaw'y natatakot, Padre Damaso? Ang paaralan ba ay mas makapangyarihan kaysa sa simbahan na may pamahalaan? Hindi ko alam ang iyong pinagsasabi, Alperes. Edukasyon ang magtuturo sa mga tao. Lalabanan nila ang kanilang mga sinasamba at kinatatakutan. Sa tingin ko ay takot ka lang mawala ng kontrol sa mga tao. Kung ako ang tatanungin, bakit hindi na lang natin hayaan si Ibarra sa kanyang plano at tingnan natin kung ano ang mangyayari? Mga Ginoo, narito po ang aking handog ng mga bagay para sa inyo. Mabuti, Kapitan Tiago, at dumating ka. Ikaw ang pinaka-nakakakilala kay Ibarra. Ngayon, ano ang ating plano? Wala po akong plano. Ang nais ko lang ay ang kapakanan namin. Ngunit, kung ano man inyong desisyon o opinyon, na doon po ako susunod. Mabuti, Kapitan Tiago. Naway manatili kang tapat. Ang simbahan ay isang banal na dako na dapat sana'y nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa, ay naging tanawin ng tensyon at pag-aalinlangan. Si Ibarra kasama ang kanyang minamahal na si Maria Clara ay naglalakad patungo sa altar, dala ang kanilang mga panalangin at mga pangarap. Ngunit ang kanilang pagdating ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga taong nagmamasid sa kanila. Huwag sa ito na bihan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapakama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga kabanatang ito ng Noli Me Tangere ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pag-ibig, pag-asa at pakikibaka. Ipinapakita nito sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ang tunay na pag-ibig ay nananatiling matatag at nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Gayun din, ang edukasyon at pagbabago ay mahalaga sa pag-unlad ng lipunan. Ngunit may mga tao ring handang pigilan ito para sa kanilang kapakanan. Ngunit sa huli, ipinapakita na ang pagkakaisa at suporta sa isa't isa ay susi upang malampasan ang mga pagsubok at makamit ang tunay na katarungan at kapayapaan.